paghiwalay na nga po namin, meron po kami ngayong ilo-launch na Cyber Response Center. Kaiba po ito dun po sa Interagency Response Center kasi nga po i-spin off po namin siya, magiging Cybercrime Command Center na po itong aming Interagency Response Center para nga po talaga mapalakas po namin itong mga pagtanggap po namin ng mga reklamo ukol sa mga nagiging biktima po ng cybercrimes. Aside po sa report po dito sa aming 1326 na hotline, pwede rin po kayong mag-email kung kayo po ay nahihiya na makipag-usap po sa aming mga ahente. Meron po kaming email address na kung saan pwede po kayong mag-email, yung po tinatawag naming report@cicc.gov.ph. So yan po ang pangalawang pamamaraan upang mag-report po kayo ng mga cybercrimes po dito sa CICC. At pangatlo po, pwede po kayong mag-walk-in po mismo dito po sa amin sa Paligsahan, Quezon City. Ulitin ko lamang po, ang amin pong address po ay number 49 Don A. Roses Avenue, DICT Compound, Barangay Paligsahan, Quezon City. At hindi ko rin po kakalimutan yung po sa aming pakipagtulungan po sa aming mother agency na DICT, yung pong eGov platform po natin. Yung eGov portal, pwede na rin po tayo doon pong mag-report din po ng ating mga complaints po laban po sa cybercrime. So apat po yung aking nabanggit, hotline 1326, email address na report@cicc.gov.ph, yung pong eGov platform natin at walk-in po dito po mismo sa aming opisina. Sir, ano lang, para lang sa kalaman ng ating mga tagapanood, gusto ko lang itanong kung ano ba yung composition ng interagency na nabanggit nyo kanina na lumalaban against mga cybercrimes po. Para lang at least alam ng ating mga kababayan yung mga pwede nilang lapitan. Bukod po siyempre sa opisina niyo. Salamat, attorney. Ang composition po nitong ating Interagency Response Center, kaya natin tinawag na interagency, ay dahil kasama po namin ng CICC dito ang DICT bilang mother company namin. Kasama rin po namin dito ang National Privacy Commission or NPC para sa mga data privacy concerns. Kasama rin po namin dito ang National Telecommunications Commission para nga po sa mga report po tungkol sa mga social media platforms. Kung meron nga pong mga trolls na mga Facebook accounts na kailangan po namin ipa-take down. So kasama rin po din namin dito ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, pati na rin po yung pong iba pa po nating mga ahensyang lumalaban po sa cybercrimes, katulad nga po ng National Bureau of Investigation, ang National UNICA, National Intelligence Coordinating Agency, at marami pa pong iba po. Ayun. So, sir, naka-live kasi tayo ngayon sa Facebook at may mga pumasok na mga questions mula sa ating mga viewer. Isa po dito sa tanong na nakuha namin ay mula kay Catherine Amnel Espina. So, ang tanong po is, ano ang practical na payo ninyo para sa mga pamilya dito sa Pilipinas na nakakatanggap ng tawag, email o mensahe mula sa mga kahina-hinalang online sources? Okay. Salamat po. Diyan po sa mga pamilya po natin dito sa Pilipinas na mga kamag-anak po ng ating mga nagtatrabaho po sa overseas, ang payo ko lang po sa inyo ay pag nakatanggap po tayo ng email, ng tawag at saka ng mga mensahe na allegedly ay galing daw po sa mga talagang mga account daw po ng inyong mga kasamahan or kapamilya na nasa ibang bansa nga po, ang gawin po natin dito ay verifikahin po natin to. Mag-verify po tayo. Pag ang natanggap po nating email, tawag or mensahe ay allegedly sa mga bank account ng ating mga kapamilya, ang gawin po natin ay tayo po mismo ang tumawag na po lang po dun po sa bangko mismo na yon. Pangalawa po, pag po may tatawag sa atin na hindi po natin alam yung numero po, hindi natin kilala, wag po nating sasagutin. Kasi nga po, ang paniwala ko po at lagi ko pong pinapaalala sa akin pong mga tagapakinig, sa mga nabibigyan ko ng mga lectures po ay, kung mahalaga po itong tawag na to, kahit hindi po natin sagutin, ay magte-text po muna ito, magpapakilala to, sasabihin, ako po si Robert Pagya, kailangan lang po akong ipadalang mensahe po sa inyo.